Una-una, linawin ko, ilan ba yung mga sasakyan na nasa kustodiya na ng Bureau of Customs? Para malinaw, para iisang numero natin. 30 na, 30 na. We started with 2 nung una namin iserve yung search warrant. Naging 12 nung gabi na yun. At hinabol yung 16 hanggang naging 29 na. At ngayon ay 30 na, 30 na dahil kahapon isinuko naman yung Mercedes-Benz Maybach. So 30 na plus 2 pa na wag na nating isama sa usapan, subalit nasa kustodiya rin natin yung all-terrain vehicle, ibang tawag nila, UTV. No? So wag na nating isali yon, 30 plus 2. So for the purpose of our investigation, doon kami nakafocus sa 30 na luxury vehicles. Dahil yung ATV or UTV, hindi naman siya luxury vehicle. But imported din yon kahit nasa custody rin ng customs. Ito ay 8 sasakyan, 8 na eventually i-issue na namin to ng Warrant of Seizure and Detention or WSD. Ang ibig sabihin ng WSD, for future proceedings yan. Bakit? Dahil ito yung 8 sasakyan na walang import entry, wala nang import entry at wala pang certificate of payment. Walang dokumento sa madalit salita. So yan ay red flag kagad na potensyal na talagang maraming nangyaring mali dyan. Kaya't yan ay potensyal na i-WSD namin. Subalit meron tayong due process. Meron 15 araw ang nag-import nito, ang nagpasok nito sa bansa upang ipakita sa amin ang kanilang mga dokumento na tama kanilang pinagbayaran or tama rin ang kanilang dokumento. Again, we have to respect due process. Importante po yan dahil sa unang hakbang na yan, yung tinatawag na burden of proof o yung pagpapatunay ay nasa sa kanila upang ibigay sa amin yung kanilang mga pinagbayaran. Doon naman sa pag nag-WSD na kami o yung seizure proceedings, yan yung formal na talagang kailangan na rin naming hingin sa kanila yung mga dokumento nila. Yung pangalawa naman na grupo, ito ay 7 sasakyan na pumasok na merong import entry documents. Ibig sabihin, meron siyang dokumento sa simula, subalit walang certificate of payment. Red flag din yan. Ang ibig sabihin, obligado rin kami na gawin yung warrant of seizure and detention dyan, doon sa mga pinasukang puerto, 5 sa Batangas, 3 sa Cebu, 6 sa Port of Manila, 7 sa MICP, at merong 8 dahil nga walang import entry, hindi pa natin alam. Sir, i-clear ko lang po, yung 8, dahil wala siyang record of entry sa atin, pwede bang sabihin na allegedly smuggled? Yun yung assumption, pero ba gusto mong gusto nyo magsalita eh. Yun ang assumption. Kasi wala kang dokumento eh. So, yun ang assumption namin. Yes, sir. Yun ang, correct si Kom, yun ang assumption mo eh. Kasi if you can't find anything, marami kasing possibility eh. Pwedeng sinabi kanina, sinuggest kanina ng SMNI, no? Pwede din namang outright pinasok. Marami tayong shorelines eh. Pwedeng ipinasok yan through some other means, no? So, makikita namin yung complete picture, sabi nga ni Commissioner, no? Once we get to the next phase of the investigation.